Si Elizabeth Oropesa ay isang aktres sa showbiz na hindi lang kinilala dahil sa ganda at husay sa pag-arte, kundi lumaban din sa lansangan, kinasuhan ng rebellion at ngayoy ginugugol ang kanyang buhay sa pagpapagaling ng mga taong may malulubhang karamdaman. Minsan siyang naging simbolo ng tukso sa pelikula, reyna ng drama sa telebisyon at ngayon isa ng dalubhasa sa alternatibong medisina na tinatakbuhan ng mga pasyente kahit may taning na ang buhay. Sa dami ng pinagdaanan niya sa harap at likod ng kamera, isa lang ang malinaw. Patuloy siyang lumilikha ng himala sa iba't ibang anyo sa bawat panahon ng kanyang buhay. Pero paano nga ba umabot sa ganitong punto ang isang babaeng minsang sinamba ng pelikula at ngayon ay hinahangaan bilang manggagamot? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like and subscribe ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Taong 1974 nang unang pumatak sa mata ng publiko ang isang mapang-akit ngunit matapang na baguhang aktres na nagngangalang Elizabeth Oropesa. Sa direksyon ng kontrobersyal at mapanlikhang si Celso Ad Castillo, ipinakilala siya sa pelikulang Ang Pinakamagandang Hayop sa Balat ng Lupa, isang pelikulang bumago sa imahe ng babae sa pelikulang Pilipino. Kasama niya rito ang dating Miss Universe na si Gloria Diaz. Ngunit sa kabila ng bit-bit na korona ng kanyang kasama, hindi basta-basta nagpaawat si Elizabeth. Gumanap siya bilang Saling, isang simpleng dalagang naglalagablab ang damdamin sa pag-ibig at selos. Umiibig siya kay Simon, na ginampanan ni Vic Vargas, at handang ipaglaban ito laban sa bagong dayuhang presensya sa isla. Dito ipinanganak ang tinaguriang wet look sa pelikulang Pilipino. Isang revolusyonaryong eksenang sumabog sa publiko at nagtaas ng kilay sa mga konserbatibo. Ngunit higit sa kontrobersya, isang bituin ang isinilang. Agad napansin si Elizabeth dahil sa kanyang lakas, kumpiyansa at ang hindi maikakailang alindog na tila natural na dumadaloy sa bawat eksena. Makalipas lamang ang isang taon, noong 1975, muling umarangkada si Elizabeth, hindi na bilang supporting actress lang, kundi bilang ganap na bida sa Mr. Mo, Loverboy Ko, sa direksyon ng batikang si Ishmael Bernal. Ito ang simula ng isang makapangyarihang tambalan sa pagitan ng isang direktor na may matalim na paningin sa sining at isang aktres na may lalim at tapang sa bawat karakter. Sa parehong taon, tuluyan ng kinilala ang kanyang husay. Nasungkit niya ang famous Best Actress para sa Lumapit, Lumayo ang Umaga, patunay na hindi lamang katawan ang kayang ibenta ni Elizabeth kundi tunay na talento. At hindi na nga napigilan ang pamamayagpag ni La Oropesa. Sa mahigit 5 dekada sa industriya, si Elizabeth Oropesa ay hindi lamang naging bahagi ng pelikulang Pilipino, siya mismo ang naging pelikula, ang naging kwento at ang naging batayan ng husay at lakas ng isang tunay na artista. Hindi na mabilang ang mga karakter na ginampanan ni Elizabeth Oropesa mula sa mga mapang-akit na babae, matitinding kontrabida hanggang sa mga inang punong-puno ng emosyon. Naitambal siya sa ilan sa pinakamalalaking pangalan sa industriya at naging paboritong aktres ng mga tinitingalang direktor. Sa paglipas ng panahon, hindi humina ang ningning ng kanyang pangalan. Noong dekada 90, muli siyang kinilala sa kanyang husay sa pagganap at nasungkit ang mga prestihiyosong parangal. Isa sa kanyang pinakamalaking tagumpay ang pagkamit ng Grand Slam bilang Best Actress, isang bihirang tagumpay na nagpapakita ng kanyang lalim bilang artista. At kahit nagbago ang takbo ng industriya pagpasok ng bagong milenyo, patuloy siyang umangkop at nagpakitang gilas. Mula sa pelikula hanggang sa telebisyon, sa indie hanggang mainstream, pinatunayan niyang ang tunay na talento ay walang kinikilalang panahon. Sa mahigit 150 na proyektong kanyang nilahukan, hindi na siya basta artista, isa na siyang institusyon, isang haligi ng sining at isang huwaran para sa mga bagong henerasyon ng aktor. Ngunit sa likod ng kamera at ningning ng kanyang tagumpay, may isang panig kay Elizabeth Oropesa na mas tahimik pero mas matapang. Sa dami ng papel na ginampanan niya sa pelikula, marahil ang pinakatotoo at pinakamapanghamon ay ang papel niya bilang isang mamamayang may matibay na paninindigan. Hindi siya isang artistang kontento lang sa spotlight. Sa panahon ng kaguluhan sa bansa, siya ay naging aktibo hindi lang sa sining kundi pati sa politika. Taong 1986,
Sa gitna ng napakainit na tensyon sa politika ng Pilipinas, isa si Elizabeth sa mga kilalang personalidad na tumindig at nagpakita ng suporta sa kampanya para sa muling pagkakaluklok ni Pangulong Ferdinand Marcos sa snap elections. Ang kanyang pagkakasangkot sa politika ay hindi natapos sa simpleng pag-endorso. Sa sumunod na taon, 1987, mas lalo pang tumindi ang kanyang paglahok nang masangkot siya sa isang mas delikado at kontrobersyal na pangyayari. Isa siya sa mga nakiisa sa pag-takeover ng GMA Network noong Enero 27, isang kilos protesta na naging dahilan upang siya ay kasuhan ng rebellion ng Northern Police District. Isang artista sa paningin ng masa, ngunit sa mga panahong iyon, isa rin siyang aktivista na handang isugal ang pangalan at kalayaan para sa kanyang mga paniniwala. Hindi siya natakot, hindi siya umatras. Mas pinili niyang gamitin ang kanyang tinig at impluensya upang makiisa sa panawagan ng pagbabago sa panahong ang bansa ay nasa bingit ng pagkakahati. Ang Elizabeth Oropesa na minahal ng mga manonood sa pelikula ay siya ring Elizabeth Oropesa na hindi natakot tumindig sa lansangan, makiisa sa protesta at manindigan para sa paniniwala niyang tama. Isa siyang rebelde hindi dahil sa kagustuhang maghasik ng gulo, kundi dahil sa kanyang matibay na paniniwala sa katarungan at kalayaan. Sa paglipas ng mga taon nang ang ilan ay unti-unti nang nililimot ng industriya, si Elizabeth Oropesa ay patuloy na umuusbong sa panibagong anyo. Hindi pa pala natatapos ang kanyang kwento. Sa halip, mas lalo pa itong lumalalim at tumatagos sa puso ng mas maraming tao. Matapos ang dekada ng kasikatan bilang aktres at ang kontrobersyang binitbit niya bilang aktivista, isang mas tahimik ngunit mas makapangyarihang panig ng kanyang buhay ang lumitaw. Isang panig na hindi nakikita sa entablado ngunit tunay na nakapagpapabago ng buhay. Ngayon, si Elizabeth Oropesa ay isa ng manggagamot. Sa halip na hawakan ang script, hinahawakan niya ang pulso ng mga taong may karamdaman. Sa halip na kamera ang kaharap, mga pasyente na naghahanap ng pag-asa ang kanyang tinutulungan. Mayroon siyang sariling alternative medicine clinic sa Quezon City. Isa siyang lisensyadong acupuncturist at practitioner ng Traditional Chinese Medicine o TCM. May bitbit siyang PhD sa alternatibong medisina, isang patunay ng seryosong dedikasyon sa larangang ito. Hindi lang basta masahe o karayom ang kanyang pinaniniwalaan. Ang kanyang medisina ay isang kabuuang proseso na sumasaklaw sa katawan, isip at damdamin. Naniniwala siya na hindi kailanman magiging buo ang paggaling kung ang sugat ay pisikal lamang na tinitingnan. Ang tunay na lunas ay kailangang tumagos sa pinakapinag-ugatan ng sakit, galit, hinanakit, takot at trauma. Sabi niya, marami siyang natutulungang pasyente, lalo na ang mga may cancer, kahit pa umabot na sa pinakadelikadong yugto. Hindi raw siya milagrosa at hindi niya ipinapangako ang ganap na lunas, pero sa kanyang mga mata at sa kanyang puso, ang bawat pasyenteng nabigyan ng pag-asa ng dagdag na panahon para mabuhay ay isa ng tagumpay. Mas pinili niyang tahakin ang landas na ito, hindi para sumikat muli, kundi para may mas malalim na saysay ang kanyang buhay. At sa dami ng kanyang natutulungan, mas marami pa raw siyang natututunan. Hindi lang ito tungkulin para sa kanya, isa itong misyon. At gaya ng kanyang mga ginampanang karakter noon, ginagampanan din niya ito ng buong puso. Mula sa sirenang kumakawala sa dagat ng pagnanasa hanggang sa ina ng tahanan sa drama, mula sa babaeng lumalaban sa lansangan, ngayon ay isa siyang manggagamot na nagsisilbing liwanag sa mga nawalan ng pag-asa. Walang ibang artista ang tumahak sa ganitong landas, walang ibang pangalan ang naging simbolo ng sining, pakikibaka at pagpapagaling ng sabay. Sa mahigit 5 dekadang paglalakbay, si Elizabeth Oropesa ay nananatiling matatag. Hindi lang siya artista, isa siyang institusyon, isa siyang revolusyon, isa siyang tagapagpagaling. Kung humanga ka sa makulay, kontrobersyal, at makapangyarihang buhay ni Elizabeth Oropesa, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share ang video na ito. Dahil marami pa tayong kwento ng tunay na kabayanihan na hindi binibigyang pansin, mga kwentong kailangang marinig at mga pangalan na karapat-dapat muling kilalanin.